ayon sa Panginoon. Siguro pag sahod ang pag-uusapan na hindi gusto ni Lord yung sahod ko. Gusto ni Lord mas mataas. Kasi alam ko si Lord, mabait si Lord eh. Ano ba? Mga kapatid, kahit na gaano kaliit ang iyong tinatanggap, basta kalooban ng Diyos, sapat na. Amen. Okay? Sapat na. Praise the Lord. So, meron tayong isang magandang paglalarawan. Kahapon, parang napa-general cleaning kasi kami doon sa isang kwarto sa bahay. Alam niyo po, di ba yung mga bahay dito, meron silang wash area kung saan andun yung washing machine. Meron pong washing machine doon sa lugar na yun. Mula nang dumating kami dito, never namin nagamit kasi hindi gumagana. Kahit sana yung itatalian mo, bilang mong hilaan yung makina. Hindi gumagana eh. Hindi gumagana. So talagang wala. Ang nangyari, tinanggal po kahapon ni Pastor Kim at ni Pastor Lee, binuhan nila. Tapos, pagtanggal nila, nagulat kami. Sa maliit na kwartong yun, ang dami na palang nakaimbak. Sobrang daming gamit na natanggal. So parang yung room na yun, general cleaning ng aking asawa. Nung napakapait ang asawa ko eh, kaya nga ako nag-asawa. Parang may tagalinis. Okay, magsasara yata ang bagong taon na nag-black kayo. General cleaning. Mga kapatid, sino nakaranas mag-general cleaning dito? Sa buhay sa Korea, parang napaka-busy ng buhay, no? Hindi tulad sa Pilipinas, parang Sabado general cleaning, ano? Dito parang once in a blue moon. Kasi kahit Sabado, may trabaho. Di ba? Sino dito ang nakapag-general cleaning sa taong ito? Taas ang kamay. Wala nagtaas. Wala. Mga kapatid. Ayan, si Brother Paeng. Kasi syempre nag-ipat ka, di ba? Kasi Kuya Jethro, nakaranas Oh. Nag-ipat din yan eh. Ako po Nakaranas. per season. Hindi yung sa dental general cleaning. Per season. So per season, nag-general cleaning siya. Praise God. Okay. Sino dito yung hindi nakapag-general cleaning? Huwag niyo lang itaas yung kamay mo. Masyado ka alas. Okay. Kaya pala pag pumupunta ka ni joke lang. Alright. General cleaning. Alam niyo po ba na ang general cleaning ay napakahalaga? Itong taong ito, ang salita ng Panginoon para sa atin, bago natin simulan ng taon, general cleaning. Amen. Tignan mo ang katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, hindi mo kailangan ng major cleaning. Kailangan mo ng general cleaning. Okay, general cleaning. Hindi kasi major, mababa na rango dun eh. Colonel, mas mataas dun eh. Di ba? Doon tayo sa general. Sa general cleaning, talagang malinis yun. Di ba? Okay. Sa bawat salita sa talatang ating binasa kanina, sa Colossians, ating masasabing naisihayag ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng general cleaning na ating buhay. May mga kapaki-pakinabang na, na bagay. Magay. Na bagay. Na kailangan panatilihin. Mga walang kapaki-pakinabang bagay na kinakailangang palayain, paalisin, at mga napabayaang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Doon sa kwartong yun, nung naglabasan yung gamit, inaabot ni Pastor Kim, isa-isa kasi nauna na siyang pumasok doon eh. Trashy. Kasi wala na akong kwenta, pero sabi na asawa ko, ay, crafts ko yan. Parang din sa tinuturuan niya yung kinder. Nag-iipon kasi ang sa Pilipinas po, nung araw, nag-iipon kami ng mga bote, mga papel, para pagkakitaan. Dito naman, nag-iipon yung asawa ko para gawing project. So, magkaiba yung ginagawa nila. So, kung titignan natin ang ating buhay, kung ating sisiyasakin lahat ng nilalaman na ating buhay, ano kaya makikita natin? Naway ang mensahe ito ay magbukas ng ating puso at isip at himukin tayong gampanan ang nais nitong ihayag. Mga kapatid, huwag natin aksayahin ang ating sakripisyo ngayong gabi na nagpagabi tayo sa salita ng Diyos. Naway, mahimok tayo sa salita ng Diyos na tunay ngang linisin natin ang ating buhay, manalamin tayo, at ituwid natin ang uri ng ating pamumuhay. Ito ay isang pagsamo na naghahayag ng mga plano ng Diyos sa ating buhay na higit sa kung ano ang meron pa tayo. May mga bagay siyang ninanais sa ating buhay at may karapatan siyang hingin ito sa atin. Bakit? Siya ang may gawa ng buhay. Siya ang may lalang ng buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng hininga hanggang sa araw na ito at sa mga darating pang araw, sa nalalabing araw natin sa mundo. So meron siyang karapatang hilingin ito. Kasi maaaring puno ang ating buhay, maling bagay na hindi niya ninais ang nandun. Unang-una,
Kung tayo mananalamig at nag-general cleaning, matapos natin galawin lahat ng mga bagay sa ating tahanan o sa ating buhay, may mga nasimulan ang Panginoon na dapat manatili. May mga nasimulan na nakaimbak sa ating buhay na dapat manatili. Ano ang mga bagay na ito? Mga kapatid, nung tayo bata pa, walang ibang pangaral sa atin ang mga matatanda sa atin, lalo ng mga magulang natin, kundi mabubuting asal. Nasaan na yung mga yun? Nawala ba? Maaaring naroon, hindi lang nanatili. Una, ang pagkakilala sa ating pundasyon. So may mga sinimulan si Jesus sa ating buhay na dapat manatili. Alin ang mga bagay na ito? Una, ang ating pagkilala kung saan ba tayo nakatanim. Saan ba tayo, saan ba yung foundation natin? Sabi ng salita ng Diyos, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. I have been crucified with Christ. I no longer live. Yun ang pundasyon dapat na meron tayo. Tandaan natin, dahil may simula ng Panginoon sa atin, hindi na tayo ang nagmamay-ari ng buhay na ito. Tulad ng hindi natin pagmamay-ari noon pa man. Tayo ay namatay na para kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayo magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismohan kay Kristo Jesus? At tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan. Sa makatuwid, tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Magpupos ako saglit. Kamakailan lang, nagkaroon kami ng Bible study no Sunday, marami ang tao na hindi nakakaunawa kung ano yung baptism. Ang bautismo ay mahalaga, although hindi tayo kaya ligtas ng bautismo, pero nararapat ito dahil sinabi ng Panginoon, kailangan tayo magpasakop sa bautismo. Mismong siya nagpasakop sa bautismo. At ang bautismong ito, hindi ito yung sausang tubig o wisik tubig lang. May ibig sabihin ito, kailangan mamatay ang luma mong pagkatao, ililibing na kasama ni Jesus, at kung paano binuhay muli ng Panginoon si Jesus, ganun din tayo mabubuhay muli sa panibagong buhay, yung tinatawag nating pagiging Christian. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Sino dito naniniwala mabubuhay siya muli? Amen. Ang mga taong nagtitiwalang mabubuhay muli, yan yung mga walang takot sa kamatayan. Bakit? Sapagkat meron silang katiyakan na hindi magwawakas ang buhay sa oras na ang hininga na pisikal ay matatapos, ay magwawakas. Mahaba pa ang buhay natin. Di ba nakaka-excite yun? Mahaba pa ang buhay natin. Wala nang kapangyarihan sa kanyang kamatayan. Nang siya'y namatay siya ng minsanan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos sapagkat kayo ay nakipag-isa na kay Kristo. So salamat sa Panginoon na hindi man tayo karapat-dapat, inalaw niya tayo na makipag-isa sa Kanya. Masarap, di ba? Mga kapatid, ito ang pundasyon natin. Higit ito sa relihiyon. Higit ito sa kahit anong katuruan. Ikaw ay nakipag-isa sa Panginoon. Yun ang pundasyon mo. So, kung ikay nakipag-isa sa Panginoon, ano pa ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyo? Wala na. Dati, ang bilis sumuko or magpabiyag sa kasalanan kasi ganyan ang takbo ng mundo eh. Pero pag meron kang pangunawa sa iyong pundasyon na ang Panginoon ay nakipag-isa sa akin, wala nang kapangyarihan ng kasalanan. Wala nang tuwang ang maling gawa. Bakit? Wala na yan eh. Patay na yan. Tapos na yan. Sabi na salita ng Diyos, sapagkat hindi na dapat mag-hari sa inyong kasalanan.
Dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan. Ano yung kautusan? Yung commandments, yung law. Di ba? Kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang ibibigay, ang kasalanan na ating ini-enjoy, ang reward niya ay kamatayan. Bakit mo gusto yan? Samantala ang Panginoon nag-aantay, meron siyang libreng kaloob na buhay na walang hanggan. Asarap isipin, buhay na walang hanggan. Walang kapantay na kasiyahan. Walang kapantay na kagalakan. Pangalawang bagay, pundasyon. Ang paglilimi sa ating focus. Ano yung ibig sabihin ng paglilimi? Yung redirecting. Yung refreshing. Yung ating pananaw, focus natin. Kinakailangan panatilihin ang ating pagnanais para sa una, mas malalim na pagkakakilanlan kay Jesus. Kailangan mas makilala natin na mas malalim si Jesus. Kilala niyo na ba si Jesus? Madali sabihin, hindi, madali sabihin totoo yan, amen. Pero sa totoo, kilala pa natin ng buong buo si Jesus. Maaaring hindi. Kasi sabi ng salita ng Diyos, hanggang sa oras na mamamatay tayo, meron pa rin tayo pwedeng madiscover patungkol kay Jesus. Hindi pa rin natin siya makikilala yung fullness of Christ na tinatawag. Kailangan magkaroon tayo ng pagkauhaw. Kasi kung i-assume mo na kilala mo na ng Diyos, magsasawa ka eh. Kung ina-assume mong familiar ka na sa Panginoon, alam mo na lahat, magsasawa ka eh. Lord, wala kang bago. Kaya susubok ka ng bago sa mundo. Kaya dapat laging fresh ang iyong desire sa Panginoon. Dapat paggising mo sa umaga, meron kang pananabik pagkauhaw sa Panginoon para mas makilala mo siya. Dalisay at banal na pamumuhay. Dapat panatilihin natin ang ating pagnanais para magkaroon ng purity at holiness sa ating pamumuhay. Panatilihin natin. Kasi nung mga bata pa tayo, takot tayo magkasala. Pag iimbitahin tayo ng mga kaklase natin, mga kaibigan natin, takot tayo. Pero nung natikman na natin yung kasalanan, paulit-ulit na. Ngayon, wala nang puwang yung kadalisayan ng Panginoon. Wala nang puwang yung kabutihan ng Diyos. Balik na rin natin ang sitwasyon. Dahil natikman mo na ang kabutihan ng Panginoon, ang kabanalan ng Diyos, dapat yun ang iyong i-enjoy. Di ba? Susunod, yung makadiyos na katangian. Pag titignan mo ba ang iyong katabi sa oras na ito, mukha ba siya makadiyos? O makadiyos-diyosa? Di ba? Ganun yung ganun, di ba? Yung parang, uy, idol! The best! Di ba? Makadiyos-diyosan yun. Di ba? Ano pagiging makadiyos? Yung quality, yung character ng Panginoon nasa Kanya, yung kababaang loob ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos, yung paghahari ng Panginoon nasa buhay niya. Hindi yung paghahari siga-siga, ako mayon dito. Hindi ganun. Mga kapatid, dapat tayo magkaroon ng makadiyos na katangian. Ay, namatay. Susunod, kabanalan sa sarili. Magkaroon tayo ng pansariling kabanalan. Yung personal desire for holiness. Hindi yung okay. Nagpalit na ng channel yun. Nabunot niya, nabunot. Sa likod. Maraming channels. Nabunot. Wala, natanggal yung sasakay. Ay, ambot. Nagpalit yan ng channel. Hindi kasi ako nila, wala akong TV. TV ba ano na? May signal sa amin. Magkaroon tayo ng pagnanais na magkaroon ng kabanalan sa sarili. Sapagkat kung hindi tayo banal, hindi tayo pananahanan ng Panginoon. Tandaan natin ang ating Diyos ay banal, nararapat lang na tayo din ay magpakabanal. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, magpakabanal ka na. Magpakabanal ka na. Okay? Magpakabanal ka na. Huwag mo naman sabihin, banal na ako. Sobra ka naman, di ba? Alright. Sunod, kabanalan sa pakikipagkapwa. Anong uri ba ng pakikipagkapwa ang meron tayo? Tandaan natin, holiness is a very big topic sa Bible. Akala natin holiness yung sa'yo lang, sa Diyos. Hindi, kapatid. Anong uri ng pananalita meron ka sa iyong kapwa? Anong uri ng paghikayat ang meron ka sa iyong kapwa? Dapat nasasakop yan ang kabanalan ng Panginoon. Di ba? Yung pagsasalita mo, imbis na pangit ang sabihin mo sa kapwa mo, pagpalain mo yung kapwa mo. Ihayag mo yung mabubuting bagay sa kapwa mo. Taimtim at mabungang pananalangin. Sino dito yung pag nag-pray talaga nasasagot ng Lord?
Amen. Amen. Amen? Wala. Yung question mark sa dulo. Amen. Meron ba nun? Ano ba yung ibig sabihin ng mabungang panalangin? Yung tutugunin lahat ng sasabihin mo? Actually, hindi. Ang mabungang pananalangin, yung ipapahayag sa iyo ng Panginoon at mauunawaan mo yung mga bagay na hindi nararapat. Meron kang pinanalangin, sabi ng Panginoon, hindi nararapat. Tinanggap mo. Yun ang mabungang panalangin. Kasi nagbunga ng kabutihan sa buhay mo, yung pagsabi ng Panginoon na hindi anak. Kasi tinanggap mo eh. Lumago ka. Yun ang uri ng mabungang panalangin. Hindi lang yung Lord, gusto ko ng ganito, bigay. Gusto ko ng ganito, bigay. Hindi ATM machine si Lord. Di ba? Hindi ATM machine si Lord. Pray ka, tapos bibigyan niya agad cash. Di ba? Tapos meron din minsan offline. Di ba? Hindi ganun ang Panginoon. So mga kapatid, ang taimtim at mabungang pananalangin, yung magkakaroon ka ng panibagong pananaw sa iyong pakikitungo sa Panginoon at malalaman mo kung ano lang yung dapat mong ipanalangin. Sapagkat ang tutugunin lang ng Panginoon ay naaayon sa kalooban niya. Mabungang pamumuhay. Sino dito ang mabungang pamumuhay? Sabi ng Pilipino na kapwa natin sa Baguio, sabi niya, mabunga ang aking pamumuhay. 14 ang anak. Mabunga nga. Ang sa Baguio, 14. Binibiro ng mga kainuman, sabi niya, bro, kahit mga aramitin ng 15. Baka gusto naman gawin 15. Wento! Sabi niya, sige, darating din tayo dyan. Papalitan niya yung nickname niya, taon-taon nagagawin nickname. 14. Hindi ka na uri ng mabungang pamumuhay. Ano ang mabungang pamumuhay? Na sa iyong paglalakad, sa iyong pagsasalita, sa iyong mga gawa, nakikita ang bunga ng magandang loob ng Panginoon. Ang Diyos ang nakikita sa buhay mo, yun ang mabungang pamumuhay. Yung mula sa iyo na nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos, yun ang mabungang pamumuhay. Hindi makikita ang kahit anong uri ng kasinungalingan, hindi makikita sa buhay mo ang kahit anong uri ng pagpapanggap. Yun ang mabungang pamumuhay. Sabi ng unang 1:2-6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesus. Nang si Jesus mabuhay, hindi na siya basta mabunga. Hindi na siya basta mabunga. Lahat ng kahit anong kabutihan sa mundo, nakikita sa Kanya. Kabutihan sa pananaw ng Diyos, hindi yung makamundong kabutihan. Yung lahat ng bagay na maisip natin mabuti na sa Kanya na lahat. At sa kabila nito, meron pa rin siyang kababaan ng loob. Hindi siya kailanman nagmataas. Nagpasakop siya sa Ama. Sabi na sa salita ng Diyos, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Pero yung ibang tao, pag binasa nila ito, walang ganyang tao. Kasi, sino makakahanap ng ganito uri ng tao, di ba? Sabi mo isa, subalit ang bunga ng Espiritu at pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Wala na akong pag-asa dito. Bakit? Di ba? Bakit? Kasi mas nangingibabaw sa kanya yung galit, imbis na pag-ibig. Di ba? Lagi nangingibabaw sa kanya yung complaint, imbis na kagalakan. Sabi ng boss, mag-overtime, imbis na kagalakan, yes! No? Di ba? Imbis na maghari yung kapayapaan, siya yung pinagmumulan ng Kaguluhan. sabi ng salita ng Diyos, blessed are the peacemakers. Sabi naman ng isang pilosopong Kristiyano, pero pastor, paano magkakaroon ng peacemaker kung wala troublemaker? Kailangan kong balansin. Kalokohan na! Katwiran yan, di ba? Kalokohan katwiran yan, di ba? Parang ako, pag may nagbibigay sa akin, di ba? Sinasacrifice ko yung sarili ko. Kasi kung hindi ko isasacrifice yung sarili ko sa pag-receive, paano mabibless yung nag-give? Di ba? Kaya sila yung blessed, ako hindi. Basta ako mag-receive. Pero po, huwag yung tularan yung pananaw niya, mali doctrine. Katsyagaan. Imbis na nagtsatsaga ka, anong ginagawa mo? Pinangingibabawan ka ng pananabik. Imbis na inaantay mo ang oras ng Panginoon, inuunahan ng Panginoon. Tapos may lakas ka pa ng loob. Lord, watch and learn. Ganito yan, Lord. Talaga, Lord. Matagal ka na dyan, nakaupo, hindi mo alam mo pa. Update ng mundo. Busy na ngayon. High-tech.
Grabe, di ba? Hindi gano'n ni Lord. God's perfect time ang dapat antayin natin. Kaya magtiyaga tayo. Ibis na kabaitan, pagiging galit na meron ka. Ibis na nagbibigay ka, tumatanggap ka, tulad ko. Di ba? Tulad ko sa receive, di ba? Ibis na kabutihan ang ipinapamalas natin, kasamaan. Di ba? Kasi rhyme daw yun sa kasamahan. Kaya pag nakikisama ka, nakikisamak ka na rin, di ba? Ganun ang ginagawa ng mundo. Mga kapatid, ano ba ang uri ng pamumuhay meron tayo? Ito ba yung nagpapakita ng espiritu ay nabubuhay sa atin? O masamang espiritu ay nabubuhay sa atin? Ano ba naman kung Kristiyano ko, nasa liban? Yun yung mga expression ng iba, di ba? Naway sa ating pagpasok sa bagong taon, maunawaan natin kung sino tayo at ano ang mayroon tayo kay Jesus. Unawain mo kapatid kung sino ka at kung anong meron ka sa Panginoon. Sino ka sa Panginoon? Ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang taong natubos na ng Panginoon. Ikaw ang taong namatay na sa kasalanan. Ano ang meron ka sa Panginoon? Katiyakan, kawagian, at lahat ng uri ng pagpapala na sa mundo, meron ganun. Bakit di mo gamitin? Bakit di mo ipamuhay? Pangalawang bagay, may mga bagay sa ating pag-general cleaning na dapat bitawan at palayain. So kahapon, matapos mag-general cleaning ng aking asawa, na-realize niya, itong mga iniimbak ng iba dito, pwede pala ibasura. Totoo! Sa buhay natin mga kapatid, may mga basura tayo ayaw natin itapon eh. Pero tandaan natin ang basura, pag naluma, mas matinding problema ang idudulot niya. Bakit? Gagawa yan ng isang baho. Mga amoy. Mas mahirap nang tanggalin yung duming yun kaysa dun sa una pa lang, tinanggal mo na. Kaya tuloy, minsan, pag may nakaamoy ng pangalan natin, ay, ang baho ng pangalan niya. Kasi maraming issue. Marami siyang problema, marami siyang tinagong basura sa buhay. Mga kapatid, may mga bagay tayo sa buhay natin na kailangan natin itapon sa araw na ito. Huwag na natin patagalin pa dahil darating ang panahon. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong maging hangad. Lahat ng iyong tinanim ay iyong ani. Walang kahit sinong pwedeng kumutyak sa ating inyo. Kadalasan, tulad ng mga sisidlang nagsisikipan dahil sa puno ng mga bagay na wala ng kapakinabangan, ang buhay natin ay napupuno din ng mga bagay na wala ng saysay at maidudulot na mabuti sa atin. May mga basura pa tayong niyayakap at iniimpok sa ating buhay. Basura na nga yan, yayakapin mo pa? Hindi kasi ko eh. Basura mo, kayamanan ko. Di ba? Yung mga basurero, yung nakasabihan din eh. Kapatid, anak ka ng Diyos, hindi ka basurero. Hindi natin pinag-uusapan dito yung trabaho ng basurero kasi pagiging basurero, marangal na trabaho yan. Hindi tayo basurero ng spiritual. Binibigyan tayo ng bagong nilalang sa Panginoon. Binigyan niya tayo pagkakataon na maging bago sa harapan niya. Tinawag niya tayo anak niya. Banal na sisidlan niya. Huwag natin gawing basura ang ating pakikirelasyon sa ating Panginoon. Unawain sana natin na may disenyo ang Diyos na lumikha sa atin, nararapat lamang na tingnan natin iyon at ipamuhay. Ang bagay na makalangit ang ating dapat na tanawin. Kung ating itutuon ang ating panahon, kalakasan at pagnanais sa mga makalangit na bagay, wala nang puwang sa atin ang mga basura ng mundo tulad ng una, bulaang katuruan. Wala na sa atin yung false teaching. Kasi alam natin yan, basura yan, hindi ko tatanggapin yan. Pag sinabi nung nagsasalita sa harap, ako si Jesus na nagbalik. Di ba? Wala na sa atin yan. Kasi basura yan. Tulad ng filosofiya. Yung karunungan ng mundo. Sino dito ang tatanggap na siya galing sa unggoy? Walang turuan. Kasi sabi ng isang matalinong tao galing daw tayo sa unggoy. Hindi ako naniniwala ron kasi dinikha ako ng Diyos eh. Kung sa tingin niya, kamukha niya yung unggoy, siya lang. Sila lang. Ano ba yan? Sila lang. Kanya yata. Sila lang. Susunod, makamundong panlililang. Harap-harapan nilililang ka, tinatanggap mo, basura yan. Kapatid, di ba? Parang yung nagtitinda ng pan, nagtitinda ng moskitero. Sabi niya, kapatid, effective, moskitero, garantisado. Yung isa namang mama bumili, pag uwi niya, kinabukasan, galit na galit siya sa nagbenta. Bakit? Napasok naman ang daming lalok. Puno ako ng kagat, ayan o, sabi niya. Ikaw naman, kapatid eh.
Tao nga nakapasok, lamok pa. Isipin natin, di ba? Makamundong panlilit lang. Alam mo lang peket eh. Di ba? Tatawagin mo yan, uring. Garantisado, di ba? Oh, totoo naman yung tao nga nakapasok. Ang laki ng tao na mo pa hindi papasok. Di ba? Yung pala muskitero siya, dahil na bukas, tigto ang size. Tradisyonal laman. Ano yung tradisyonal laman? Kultura. Yung mga kanakasanayan na. Minsan, ang tradisyon ng laman nangunguna sa simbahan. Hindi naaayon sa salita ng Diyos, ginagawa sa simbahan. Kasi tradisyon, nakasanayan na eh. Ang tanong, si Jesus ba ang dapat makifit in sa ating tradisyon? Hindi. Dapat ang mundo ang makifit in sa Bible. Kasi ang salita ng Diyos, yun yung totoo, yun ang katotohanan, yun ang nauna, yun ang pundasyon. Hindi yung, parang yung Bible pa ang maghahanap ng, para maging in, di ba? I belong. Para sabihin ng Bible na I belong, hahanap siya ng kamamaraan. Mali yun, kapatid. Dapat, ang mundo ang nakikiayon sa salita ng Diyos, hindi yung salita ng Diyos ang makikiayon sa mundo. Bakit? Ang salita ng Diyos ang lumikha sa mundo. Ang salita ng Diyos na nahayag ng Panginoon at tinupad sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang salitang yun si Jesus. Kung wala ang salita, walang nalikha. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Sa Juan, unang kabanata ng Juan. Pangunahing simulahin ng mundo. Yung primary aim or desire ng mundong ito. Magkaroon tayo ng pagnanais na mawala yung dream, yung desire ng mundo, yung yumaman, sumikat, wala na dapat sa atin yan. Kasi lahat yan, mga bula ang katuruan yan. May mga bata ngayon nakakalungkot. Musmus, inosenteng mga bata, tinitrain para maging future beauty queen. Nasa ng morality. Bata pa lang, sinasanay na magsuot ng mga swimsuit, two-piece, ganyan. Lahat yan, pangunahing simulain ng kanyan, ng mundo. Magkakaroon sila ng very worldly focus. Kanina may Bible study kami with yung American friends natin. Sinabi nila na hindi aksidente na sila napunta sa Korea kasi para ma-strengthen yung faith nila. Kasi doon sa kanila, lahat na ng mga bagay na spiritual, tinatanggal na yan isa-isa, maging sa church. Ang church doon ay parang, isa siyang aspeto para manatiling mabuti. Pero wala na yung focus doon sa Holy Spirit. Yung sa leading ng Holy Spirit. Wala ng power. Kung na lang yan, parang set of rules para hindi ka kasing sama ng mga nasa preso. Nakakalungkot, ano? Yun ang pangunahing simulain ng mundo. Wala ng Christianity na yun. Meron na ng good works. Hangal na pangangailangan. Ano yung mga hangal na pangangailangan? Pangatlo pala ito, dapat letter C. Yung hangal na pangangailangan, ito yung mga kinakailangan mo, nasasabik ka, pero hindi mo pala kailangan. Una, makamundong gawa. Gaya ng binanggit ko sa inyo, dati naninigarilyo ako, na-realize ko, ang nagbibigay ng buhay sa akin, yung hangin, hindi yung yosi. So meron man o wala yung yosi, buhay ako. So, hangal na pangangailangan pala yung paninigarilyo. Yun ang realization ko, pero personal po yun. Nasa inyo kung ano yung pananaw ninyo. Pero yun ang pinaunawa ng Panginoon. Pangalawa, pagnanasa sa pakikipagtalik. Marami ang mga tao na sa mata pa lang, kahit nakita pa lang isang tao, parang gusto niya nang may mangyari sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung sino dito ang nakakommit ng adultery. Sabi ng Old Testament, physical yun. Pero sabi ni Jesus, I tell you, sabi niya, if you look at a woman lustfully, you have already committed adultery in your heart. Karumihan. Alam natin ang karumihan, lahat ng uri ng kasalanan sa ating buhay, sobrang pagmamahal. Ang lahat pala na sobra, hindi maganda. Kasi ang sobrang pagmamahal, yan yung idolatry. Masamang pagnanais sa mga gamit yung pagiging ganib, pag-iimbot. Ano yung pag-iimbot? Sino ang alam pag-iimbot? Greed. Yung pagiging sakim. Susunod, galit. Ang galit, hindi magandang bagay. Si Jesus na galit, pero merong banal na paraan ng paggalit. Yun yung paggalit na may pag-ibig. Masama
ang galit, lalo na pag ito'y naging puot. Kasi ang puot, walang kahit anong mabuti na lalabas sa isang tao. Kaya tingnan nyo, pabasahin ng ibang kamamaran. Di ba? Pangit. Mabaho. Di ba? Lahat yan, pag-put, pangit yan. Anyway, masamang hangarin. Masyado kayo seryoso sa buhay. Masamang hangarin. Yung tipo, meron kang magandang motibo sa isang bagay, pero ang dulo pala niya, pansariling kapakinabangan. Masamang hangarin po yan. Paglapastangan sa Diyos. In English, blasphemy. Paglapastangan sa Panginoon. Paggamit sa pangalan ng Panginoon para sa masamang bagay o para sa pansariling kapakanan. Maruming pananalita. Kapatid, kung meron kang maruming pananalita, mag-toothbrush ka. Baka sakaling gumanda. Luminis. Di ba? Maruming pananalita. Wala nang ibang namutawi sa iyong babig, kundi pangit. Ano ba yung maruming pananalita? Yung pagmumura? Hindi lang yun. Yung kasinungalingan. Yung complain. Yung complain ka ng complain. Lahat ng lumalabas sa bibig mo na hindi nakaka-bless. Yun ang maruming pananalita. At panghuli, pagsisinungaling. Bilang pagtatapos, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. So, mga bagay na may katotohanan, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun ang dapat na nanatili sa atin. Para pag ito'y nahayag, makikita nila ito'y nagmula sa Panginoon. Itong taong ito ay anak ng Diyos. Itong taong ito ay may Panginoon. At panghuling bagay, may mga bagay na dapat alalahanin at pagtuunan ng pansin. Alam niyo na sa totoo lang, nung binuksan namin yung aming likod na yun, general cleaning, may mga bagay pala kaming itinago doon na sabi namin, gagamitin namin yan sa susunod. Pero hindi na pakinabangan, napabayaan. Mga kapatid, lahat ng mabuting aral sa atin nung tayo mga bata pa, hindi natin na ipamuhay. Bakit? Sa influence ng mundo. Pero na-imbak na sa atin yan. Nakatago na sa atin yan. Hindi natin napakinabangan. Pero kung tutuusin, yun yung mga bagay na totoong kapaki-pakinabang. Naway ating pansinin muli. At ito'y ating pakinabangan. Maraming mga kapaki-pakinabang na bagay sa buhay na maaaring naaksaya at napabayaan sapagkat di na napagtuunan ng pansin. Pakatandaan na ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Every good and perfect gift comes from God. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagya man lamang na pagbabago. Hindi siya nagbabago. So kung ito'y mabuti na naitanim sa iyo, kapatid, hindi magbabago yan. Mananatiling mabuti yan. Kaya sana, pakinabangan mo. Sa iyong pagkakaroon ng general cleaning sa buhay mo, pansinin mo yung mga bagay na to. Kasi sayang. Bigla mo sasabihin, ay, meron pala ako nito. Nung araw, meron pala akong katotohanan. Ngayon, naging sinungaling ako. Meron pala akong katotohanan, hindi ko lang napagtuunan ng pansin. Yung basura ng kasinungalingan, yun yung napagtuunan ko ng pansin. Meron pala akong kapayapaan sa puso ko. Ang napagtuunan ko nga lang ng pansin, yung galit. Yung kawalan ng kapayapaan. Meron pala akong katotohanan sa buhay ko. Meron pala akong kalakasan sa buhay ko. Pero ang napapansin ko lang lahat ng kahinaan ko. Bakit? Kasi yung kahinaan na basura, yun ang sumilaw sa akin. Maganda siya nung una. Pero yun pala ang sisira sa akin. Ang mga mabubuting bagay na kaloob ng Diyos ang maaaring pumulo sa lahat ng kakulangan na ating nararanasan. Tumugon sa ating kalituhan at magpalaya sa ating pagkabihag. Pakatandaan ng bawat isa na tayo ay una nagkaroon ng kamatayan. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo. So, meron na pala tayong katiyakan na nagkaroon na tayo ng kamatayan sa kasalanan. Pero hindi kasi natin napansin, hindi natin binigyan ng pansin at pinagtuunan ng pansin, napabayaan natin. Nung araw na tayo tumanggap sa Panginoon, ilang taon na nakaraan. Sabi natin sa Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Namatay na tayo sa kasalanan. Pero bakit tayo bumalik? Kasi nga hindi natin pinakaingatan yung katotohanan yun. Pangalawa, nagkaroon tayo ng pagtubos. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa
sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Tayo'y natubos na, kabahagi na tayo sa katauhan ng ating Panginoon. So huwag nating pabayaan yun, huwag nating aksayahin yun. Sapagkat kayo sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasan iyan na ihayag sa katapusan ng panahon. Natubos na tayo. Ang nag-aantay sa ating buhay na walang hanggan. Ang tanong, paaabutin ba natin ang sarili natin sa buhay na walang hanggan? Nakadepende sa atin yan. Niligtas na tayo ng Panginoon, binigay niya ng pag-ibig niya sa atin. Ipinagkatiwala niya na tayo sa banal na Espiritu. Ang tanong, magiging malaya at magiging willing ba tayo na tapusin ang pakikibakang ito? Nakadepende sa atin yan. Sinimulan na ni Jesus, ituloy natin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking binuman. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka kayang agawin ng kaaway sa Panginoon. Hindi ka kayang agawin sa Panginoon. Mga kapatid, ito ang katotohanan ng Diyos. Natubos na tayo. Hindi tayo kayang agawin ng kaaway sa Panginoon. Pero, merong isang malaking bagay na pwedeng mag-alis sa atin sa kamay ng Panginoon. Ano yun? Sarili natin. Kahit nais tayong hawakan ng Panginoon, kung ayaw nating manatili doon, katulad ni Cain, na nasa Panginoon, ano ginawa niya? Nilisan niya ang presensya ng Diyos. Ang mga kaibigan ni Pablo, sinabi niya, I entrusted them to Satan. Sabi niya sa mga sulat niya. Bakit? Kasi sila yung naging willing umalis sa presensya ng Diyos. Kaibigan natin ni Pablo yun, pero pinili nila na mamuhay sa mundo. So mga kapatid, hindi tayo kayang agawin ng kaaway, kaya huwag natin sisihin yung kaaway. Inaagaw tayo sa Panginoon. Meron tayong malaking pananagutan sa ating pakikirelasyon sa Panginoon. Tinubos na tayo, andun na yun sa atin, pakaingatan natin, pagtuunan natin ng pansin. At magkaroon ng pangarap. Sino di may pangarap? Amen. Anong pangarap mo ngayon 2016? Sapat na ba yun para sabihin matutupad ang pangarap mo panghabang buhay? Hindi, kapatid. Dapat kung meron ka na rin yung pangarap sana na yun, yung magbibigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan. Ito ang ating pangarap. Ito dapat ang ating pangarap. Nang hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, at ang mga kamatayan ay may kamatayan ay napapalitan ng walang kamatayan, matutupad ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Dapat pangarapin natin sa ating buhay na, oo nga Panginoon, na lupig na ang kamatayan, lubos na ang ating tagumpay. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at iyan nga ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila tayo nakikilala na umaayon sa kanila. Ang tingin nila sa atin, weird. Ang tingin nila sa atin, mga baliw. Mga praise the Lord. Di ba? Mga born again. Di ba? Mga burn again pag nagbibiro sila. Okay lang. Hindi nila tayo nakikilala kasi nasa Panginoon tayo eh. Kilala tayo ng Diyos, yun ang mahalaga. Mga minamahal, alam na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagpaparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mong may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Kristo. Kung meron kang pagnanais sa buhay na walang hanggan, babaguhin mo kapatid ang iyong pamumuhay. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga pagod. Salamat sa Panginoon. Ang aking inaasam sa buhay ko, Lord, ayoko na umiyak. Lord, ayoko na magdalamhati. Ayoko na magkaroon ng regrets. Saan yun? Sa langit na lang, mga kapatid. Kaya yung awit kanina, noong araw. Tapos na yun. Buti na lang, dumating si Kristo. Nagkaroon tayo ng bagong buhay. Tayo manalamin sa oras na ito. May mga bagay ba sa ating buhay na kailangang panatilihin natin sa ating buhay? Kinakailangan maisaayos at ang ating pananaw upang makita natin ang tunay na mahalagang bagay. Ano ba ang mahalaga at ano ang hindi mahalaga? Mahalaga panatilihin at ang mga hindi mahalaga, ibasura. May mga bagay ba sa ating buhay na kailangan nating palayain upang tayo rin ay maging malaya?
Akala natin pinangahawakan natin itong mga bagay na ito. Hindi. Ang mga bagay na ito ang pumahawak sa atin. Akala natin pag nag-iimpok tayo, nag-iimbak tayo ng mga basura, tinitreasure natin. Hindi. Tayo ang tinitreasure nun. Tayo ang tinatago nun para hindi tayo lumapit sa Panginoon. Kinakailangan bitawan na natin ang mga hawak nating bagay na di naaayon at nais at kalooban ng Panginoon kasi yun ang mga bagay na sisira sa atin. Di ba? May mga bagay pa sa ating buhay na kailangan alalahanin at pagtuunan ng pansin kasi napabayaan na natin. Kailangan itigil na natin ang pagpapabaya sa mga bagay na higit na makakatulong sa atin. Huwag na tayong maging pabaya sa mga bagay na higit na makakatulong sa atin. Huwag nating aksayan ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, bilang ang araw natin. Kapatid, Huwag bilang na ang araw natin natin. aksayan ng araw. Sayahin. Ito yan. Bilang ng Panginoon. Nalalaman ba natin kung bukas buhay pa tayo? Wala nakakaalam. Kaya huwag na nating aksayahin pa. Ang dami na nating inaksaya. Huwag na nating aksayahin pa. Isang bagong umaga ang nag-aagay sa ating lahat. Isang bagong pag-asa ang dapat natin maging hangarin. Nais ng ating Panginoon na maranasan natin ang tunay na kagalakan, kapayapaan at katagumpayan. Ang lahat ng ito ay tiyak at para sa ating lahat. Ano pa bang maghantay natin? Mga kapatid, huwag natin hantayin na huli na ang panahon, huli na ang oras. Ang bawat segundo na lilipas sa mga araw na susunod sa buhay natin, maaari nating gamitin para mas kilalanin ang Panginoon at lumago bilang anak niya at mapalaya mula sa pagkabilang ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Diyos, mamuhay tayo bilang malaya. Tayo po ay tumayo, nangingin sa ating Panginoon.